Palawitan ka, purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Wala kami magagawa kung wala ka, Lord. Amen. Lord, sa lahat ng binigay mo sa amin, alam namin na nandiyan ka. Let's open our heart to praise you. And bless me as Lord. Mga kapatid ko ngayong araw na ito. Open your heart. Say everything to the Lord. Buksan niyo ang puso niyo. Huwag kayong mahiya. Because we are nothing without Him. Kung anong mayroon tayo ngayon, sa Kanya lahat. So let us give thanks to them for all the blessing that He gives us. Open your heart and sing thanks to God. And sing with love, with heart. Ibigay mo sa Kanya. Iparamdam mo na, Lord, hindi ko ba na ibibigay lahat? Hindi ko alam kung paano ka masasalamatan. Yes, Lord. Kasi yung binigay mo sa amin, sobra-sobra. Amen. Pero ibibigay ko nun sa'yo, pasasalamat ko. Amen. Ibabahagi ko sa iyo sa isang kanta lang. Gawin puso. Na hindi ako mahihiya kahit nagsintunado ako. Amen. Nahihinig ko ngayon, hindi ko alam. Open your heart. Say thank you. Thank you, Lord. Say thank you to the Lord for everything that He gave to us. And sing with Him with heart. Pray, open your heart. Open. Don't be shy. Oh, Diyos, Ikaw Tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang Haring nagtagal ng tulad mo. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh, Diyos, Wala nang papatay sa kaurihan mo. Nung ako'y tataas sa buhay ko. kasunay ng Tatlong mo, ipalinis ang puso mo. Huwag kayong mahiya. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Langit sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magmahal ka sa buhay ko, Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
So we're singing to the Lord right now. Huwag kayong mahiya, itaas yung mga kamay ninyo. Surrender yan. Ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan, ako'y matagpuan. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, Jesus. Simula pa kay naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan, upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa kapurihan po ng buhay ng bawat sa ating mga kaibigan. Salamat po, Panginoon. Nasa namin
pasensya na. Ang lamang po Diyos, maraming naming pasalamatan mo. Ang lamang po Diyos, maraming naming sobrang pinakatilain. Wala kami magagawa, Lord, kung malakas ang buhay namin, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord, sa kaligtasan, Lord. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng buhay namin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga itong pangangagawa, Panginoon po, O Diyos, ang mamahagian sa lahat. Napakabuti po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, O God. Thank you, Lord. Thank you for your mercy, O God. Thank you for the love. Thank you for the care. Thank you for everything, O Lord. We are nothing without you, O God. We are nothing without you, Lord. O hallelujah, Holy Spirit, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon, muli sa aming gawain, Lord. Sa mag-exert po mga nag-ibig, maging Panginoon, Lord, sa aming offering, Panginoon, at lalo-lalo, Panginoon, sa magsasalita, Lord, sa aming pagkakasalis, Lord. Itago niyo po sila sa inyong lipan, Lord. At naman po, Panginoon, problema sa puso ng bawat isa sa akin, ang mga salita mo, Panginoon, na aming mapakinggan sa oras na ito, Lord. Bless this church, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Wala pa kang talaga. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God, praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Diyos na buhay. Diyos ng ating buhay. Amen. Amen. Napakasaya mo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Kung ang ating pong mga espiritu ay nagkakaisa. Tayo po ay ang mga anghel po sa langit ay nagpapalampakan, nag-aawitan din po sila. Kaya salamat po sa ating Diyos na buhay at patuloy po niya tayong sinasamahan sa ating pag-aawitan, sa ating pagtitipong ganito. Napakasaya po ang pagtitipong ganito dahil alam natin kung sino yung ating sinasamba, kung sino yung ating pinaglilingkuran, kung sino yung Diyos natin. Alam natin sa ating mga sarili kung sino yung Diyos natin, di po ba? Ang Diyos na walang kapantay, ang Diyos na walang katulad, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos na mula noon, ngayon, at magpakailanman. Siya po ang ating Diyos. Amen. At talagang sa kabutihan po ng ating Panginoon ay naririto tayo. May malakas na pangangagawan, pinagpapala, hindi lang po sa pinansyal, in physical, mental, emosyonal, tayo po ay malalakas. At sa lahat, yung ating mga spiritual na buhay, patuloy tayong pinalalakas ng ating Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, nangingilaman ang aking katawang lupa, pero araw-araw naman ako pinalalakas ng Diyos. Amen. Sa magitan ng kanyang banal na espiritu. Amen po. Napakasayang magbigay sa ating Panginoon, di po ba? Sino po masayang magbigay sa ating Panginoon? Amen. Amen. Yan po yung ating pagbibigay, yan po daw ay nakakarating sa langit sa ating pagbibigay. Hindi po yan i-ignore ng ating Panginoon kapag po tayo nagbibigay. Lalo po yan mula sa ating puso. Lalo po yan mula sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kaya tayo nagbibigay. Hindi po kailangan ng Panginoon ang ating mga pera. Alam po ba natin yun? Ang Panginoon po ay Panginoon kahit wala tayo. Pero tayo, wala po tayo kung wala ang ating Panginoon. Amen. Amen. Diba? Kaya napakasarap maglingkod, magbigay sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay nagbibigay, kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, alam natin yung nagiging bunga nito. Alam natin yung nagiging kapalit nito kapag tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Hindi ba natin agad-agad nakukuha? Pero inihahanda na pala ng ating Panginoon. Yes, hindi ko lang po kasi talagang hindi na ako makapatigil sa aking mga masasaya, masasarap na ginagawa
ang lahat ng kanyang pag-guide sa aking buhay. Sa nalalapit kong pag-uwi, pagbabakasyon din, hindi lang kayo, ako din, kami din, talagang naranasan namin ang pagpapala ng Panginoon dahil alam naman natin na hindi biro ang umuwi. Dahil talagang kilala natin, dahil alam natin na ang pinansyal, number 1 ang ating kailangan, hindi po ba? Ang yung sagot ay lang pinagtatanong ko umuwi. Pero talagang sabi ko, wala ako talagang alam kung saan ako kukuha ng aking pag-uwi. Kaya sabi ko, saka mo naisipin. Pero habang ako'y nananalangin, habang hinihingi sa Panginoon, yung aking pangangailangan, pamili ticket, pang-budget, syempre, lahat na. Sinabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, alam mo kung ano yung kakailanganin ko. Alam mo yung pangangailangan ko, sabi ko. So, by January, nagkaroon ng balita sa aming company na hindi expected na kami ay magkakaroon ng blessings. So, yung blessings na yun ay napakalaki din. Naging din para ako ay makabili ng ticket. Napakalaking blessings yun. Sana all talaga. This February, gano'n naman po. Sabi ko, hindi naman po talaga expected na makaka-receive kami ng gano'ng kalaki. Sana Kaya all. alam ko, Lord, talagang isang pray lang. Nagdunagad yung pagtubo ng ating Panginoon. Talagang sabi ko, hindi ko talaga ini-expect. Ang laki ng pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hindi talaga ako nagkamali na sumunod sa iyo. Hindi talaga ako nagkamali na tumayo sa unahang ito. Dahil alam ko na ang pagpapala ay talagang mararanasan ko. Amen. Dahil ang ating buhay, kung ating lamang mo ipagkakaloob sa ating Panginoon, alam ko natin ang ating kahihinatnan. Amen. Hindi tayo babayaan. Alam ko ng Panginoon, alam ng ating puso't isipan. Hindi po yan hingin sa ating Panginoon. Lahat po ng nilalaman ng ating puso. Malaki man ito o maliit. Hingin ba natin o hindi, alam ng Panginoon. Dahil hindi natin pag-iisip ang pag-iisip ng Panginoon. Hindi natin kaparaan ng ating Panginoon. Amen. Kaya talagang sabi ko, Lord, ikaw talaga ang Diyos ng himala sa ating buhay. Amen. Hindi ko talaga alam kung paano siya masasalamatan. Ang dami ko na magagawa ay ibigay sa Kanya ang nararapat dapat sa Kanya. Ang magbigay sa Kanya ng para sa Kanya ay hindi po kawalan sa akin. Malaki man ito o maliit, nakikita ito ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon po na nagbibigay dito. Saan man ito nanggaling? Sa ating mga kumpanya, sa ating mga pinagkakabahuhan, saan man ito galing? Ito ay galing sa ating Panginoon, hindi ito galing sa atin. Kaya huwag natin ipagdamot sa ating Panginoon kung ano mang meron tayo. Dahil alam na natin ang kapalit nun, ang kapalit ng pagsunod, ang kapalit ng pagbibigay, ang kapalit ng ating mga ginagawang ito. Ito po ay hindi na wala ng buluhan sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, Lord God, itong buhay na ito ay hindi aalay ko lang sa iyo. Sa iyo lamang ito dapat gamitin at nararapat ipagamit ang lahat kung anumang meron ako, kung anumang meron tayo sa ating mga buhay. Ang Panginoon ang may karapatan sa ating buhay. Yun po ang aking gusto iparating sa inyo. At mararanasan po natin ang pagpapala niya na hindi natin mararanasan kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Amen. Dahil sabi rin sa kanyang salita, ba ang buhay na naglilingkod sa buhay ng hindi naglilingkod. Amen. Dahil tayo mga anak ng ating Panginoon, alam natin na ang buhay na ito ay nararapat lamang natin ialay sa ating Panginoon. Wala pong iba. Amen. Kaya napakasarap pong magpasalamat sa ating Panginoon. Napakasarap magpuri, napakasarap sumunod. Dahil ang pagsunod sa ating Panginoon, ang obedience po natin ang napakahalaga sa ating Panginoon. Kaya po, I encourage you na huwag na po tayong
matumpik-tumpik pa. Sabi nga po ng iba. Dahil ito na po yung ating kapanahon. Ito na yung panahon. Ito na yung tamang panahon para tayo ay lumago. Para tayo ay tuluyang makaunawa sa ating Panginoon. Dahil kailan pa po tayo totoong nakakaunawa, totoong susunod, kapag po ba wala na tayo? Hindi po yung pwede. Kaya ngayon pa lang po, kailangan po natin i-practice, kailangan na po natin gawin. Ngayon na po ang tamang panahon. Kaya salamat talaga sa ating Panginoon at ang pagpasalamat ay tanging sa Kanya lamang. At ang pagpupuri pagsamba ay tanging sa Kanya lamang. Amen. Amen. Sa ating pong pagbibigay, tayo po ay magbigay ng mula sa ating puso. Hindi natitilitan lamang dahil alam po ng ating Panginoon na tayo ay nagbibigay para sa Kanya, hindi po para sa tao. Yes, ang ating pong binibigay ay ginagamit po natin sa ating pagpapaisambahan. Itong ating mga expenses, dahil po natin na ginagamit. So, kahit naman po tayo magbigay o hindi, may charge pa din po tayo. Okay lang po yun. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang obedience po ay napakahalaga sa ating Panginoon. Amen. Po, so yun lang po. At salamat po sa inyo lahat, sa ating Panginoon lalo na. Natulagan ko po si Brother Bon po bilang magbibigay na isang awitin para sa ating Panginoon. So, God bless you, church, at you give, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Magandang araw po. Magandang araw po. Amen. Inulit pa talaga. Natutulog. Hindi pa po tapos ang message ni Pastor Raisa. Parang akala ko na nakatulog pa. Walang matutulog. Bawal matulog. Dahil ang inaantok, hindi daw po yung kay sa Panginoon. May iwan yun. Pag hindi na sa Panginoon, para kanino po kayo. Ang title po ng song na kakantay ko is Broken and Spilled Out. Kinanta po ni Steve Green. Pakinggan niyo po yung, unawain po natin yung lyrics dahil sa yung the message of the song is how the Lord gave His Son for us to be saved. Yun yan, gusto ko. Hindi mo pinapinag. Okay na. One day, a plain village woman, driven by love for a Lord, recklessly poured out valuable lessons, disregarding the scorn. And one chain was broken and spilled out.
Yes, just for love it was done. And though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me, broken and spilled out, just for love of me, Jesus. God's most precious treasure, love is on me. Broken and spilled out, and poured at my feet in sweet abandon. Lord, you were spilled out and used up for me. Spilled out bigyan, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ang banal na takot, Panginoon, ipatuloy mo ipagkaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na masunod namin, O Lord God, ang mga kalooban mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga anak mo na nagkaloob, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko, Diyos, na ang lahat, Panginoon, aming mga pangangailangan ng Diyos, makikita mo ito. Nalalaman mo, Panginoon, ang mga puso't isipan ng Diyos. Kunin na ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago mula noon ngayon ay magpangailangan ng Panginoon. Alam namin na ikaw tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang aming inaasahan sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito hindi mawala ng kabuluhan sa iyo. Ang aming ginagawa, Panginoon. Alam mo, at alam namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos sa aming mga buhay. Panginoon, sa lahat ng kapatiran, pagtulong dinadaan, Panginoon, sa lugar na ito. Sa mga walang sawa, Panginoon, napupumili, Panginoon, masunod. Napupumili, Panginoon, maabot ka, Panginoon. Ano man ang mga kalagayan sa mga oras na ito, Diyos. May mga kakulangan man kami, may mga pangangailangan man kami, Panginoon. Ano man ang mga pinagdaan ng pagsubok, O Diyos. Alam mo ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, O Diyos, ay patuloy mo kami abutin at alanghanin, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Tulungan mo kami. Patuloy kami na magkaroon ng malawak na pananampalataya, malalim na pag-relasyon sa iyo, Panginoon. Sa aming mga naranasan, sa
Amen. Kasi wala tayo hospital. Meron po tayo panlulusog at panlalakas sa pananatawan. Amen. Buti ang ating Panginoon. Kasi naligo tayo na nagkakaisa sa pagbigay pabuhay salamat sa ating Panginoon. That's why we are so blessed. We are here in the presence of God. We are so blessed. Amen. So marami po tayong dapat ilahat. Amen. Marami po ngayon lalo magandang weather. Diba? Pero mas piliin po natin. Amen. Nandito na nakikisa. Kasi ito yung sa puso ng ating Panginoon. Ang linggo ay ibigay po natin sa Diyos. So, kapag tayo nandito, ibig po sabihin, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Kasi ang utos ng Diyos ay magkatrabaho po tayo from Monday to Saturday, and then yung 7 days, diba? Ito ay nagpalan ng Panginoon. Pero ito ay manal. Ito ang holy day. Kaya, narapat na tayo ay pumupunta sa mga churches ngayon. Diba? Sa churches, tayo ay makakakita na sa galing Diyos. Amen. Ang tayo ay patuloy na lumago. Patuloy na lumago. Amen. So, nasa tayo ang ating mga naglalakari. Amen. So, God is good. All the time. And all the time. Parang, God is good. Parang, may powerful naman. Powerful naman. God is good. All the time. God is good. Good all the time. Wanig lang. So, meron bang gustong magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon? Magbigay ng testimony? Saan ang testimony kanina? So, anyone of us, one of you, sino ang gustong magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon? You want to say something? Yes. Sino? Magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon? Kasi nakabuti ng Diyos. Si Brother Mike? Hi? Kasi sana kanina. So, bawat isang po sa atin, no? Talagang mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Katulad ng sinabi ko, mapalad po tayo na nandito tayo sa Malta. Amen? Dahil kasi, di ba, maraming bansa. Di ba, maraming bansa. Pero hindi po tayo sa maliit na isla. Pinagdala ng Diyos. Sabi nga, maliit man ang isla, sabi nga, ang maliit daw ay nakauwing. Amen? Ang maliit ay nakauwing. Hindi po tayo ng maliit lang na bansa. Makalan tayo dahil we are so blessed kasi binigyan tayo ng opportunity ng Diyos na tayo ay magpapaglingkod sa Kanya. Amen? Ang ating mga buhay ay mabigay po natin sa Diyos para po sa ating paglingkod. Amen? Kapag binigyan po tayo ng talento sa pag-aaral, diba? I-worship po natin, gamitin po natin ng ito para sa ating Panginoon. Kapag mayroon po tayong pusong mapagbigay, diba? Kasi hindi po iisa ang gift po natin. Hindi po lahat tayo ay magaling kumanta. Wala nang lahat na worshiper na. Diba? Kapag pinagkalooban tayo ng generous heart ng Panginoon, gamitin po natin ito. Amen? Ito ay gift ng Panginoon upang magamit po natin ito. Para sa ibang tao, amen, para maraming magpasalamat sa ating Panginoon. Sa pagtulong, amen, sa
mga ginagawa po natin na hindi po nakikita ng ibang tao na natin, ng tao, na kahit ang ginagawa po natin tungkol sa ating Panginoon. Yun po ay hindi po nawawala sa Jesus. Ako rin po, isa natin lahat po ang ginagawa natin. Ang maraming tao, lahat ng buhay tayo, para na tayo ng alam niyo kung ano yung ginagawa ko. Okay? Alam po niyo kung ano yung ginagawa ko. Hindi po ito nawawala ng masaya sa harapan ko. Sa bawat ginagawa ko natin. Okay? Ito ay mayroon po magandang tinunga po ito. Mayroong balik po ito sa akin. Amen? Magandang ginagawa ko natin. Lalo-lalo na sa paglilipin natin. Mayroong maganda po itulong po ito sa ating mga panahon ng Manila. Okay? So, ako po, dito sa mundo, i-celebrate po yan ang Valentine's Day. Para po sa atin, amen? Para po sa atin ay araw-araw ay araw ng puso. Amen? Araw-araw po tayo ay nagmamahal. Amen? Araw-araw tayo ay nagmamahal. So dito po sa January 3 verse 3, ang sabi po na dito, di ba tayo lahat ay at tumayo, tayo po ay nanalangin, kaya po natin mapagiging sa January po sa ating na anak. Oh, hallelujah. Lord, yung kasi our heart that is not pleasing you, Father God. Tuloy po kami nagbababa at humingi po kami ng pagkakaroon. Yes, Lord. Against us, we all our righteousness. Pagkakita po ngayon sa mga buhay natin. Alam mo sa mga bawat pinagdadaanan. Yes, Lord. Lord, thank you, Lord. Alam po namin hindi po kami nag-isip. Ikaw ay lagi po namin kasama. Kasalamat po kami sa mga pangako po. Hindi po kami pisilan at hindi po kami pababayaan. Amen. Yung mga mabigat po na nararanasan na mag-isang sa amin, Lord. Yes, Lord. Hindi po namin kaya kami. Pero alam po namin at nananampalataya po kami na kaya mo po gawin ang lahat ng mga bagay. Yes, Lord. Na posible kung imposible po ito sa amin. Amen. Yes, Salamat Lord. sa pagkilos mo Thank you, Lord. sa buhay ng bawat isa nandito. Na Lord, mali-experience po namin ang himala ng aming mga buhay. Lord, maraming salamat. Holy Spirit, who might be in our midst. Yes, Welcome Lord. your presence in this place that empower us with your Holy Spirit on our heart. Lord, Amen. salamat po Panginoon. Lord, nakita mo sa oras na ito, Panginoon, ay magsisibilas po namin. Yes, Lord. Lord, ang aming mga puso ay naroon po ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Na kahit hindi po kayo pinibig, kaya po namin maibig. Salamat po, Panginoon, for the benefit of forgiveness. Lord, salamat po, Panginoon. We bless you, Lord, and honor you. In Jesus' mighty name. Amen. Sabihin mo sa iyo, love you. God loves you. Sabihin po sa Jeremiah 31 verse 3, ang sabi niya dito, since walang I have loved you
unfailing kindness. So, sabi ko na sa libro, ayun na okay. Yan, sa Tagalog, napakita ako sa kanilang mula sa layo. Kasi mula pa inibig ko na sila. Kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Amen? Dito sa Old Testament, nakita po natin dito, no? Dito lang sa Old Testament, nakita po natin kung gaano po tayo binamahal at kung paano nagpapakita ng katapatan ng ating Diyos Ama sa atin. Is that kung paano nagpapakita ang ating Diyos Ama sa Old Testament. Amen? Ng pagmamahal. At ang nakaparat sa atin. Ay, hindi po talaga kapatapan. Hindi naman po talaga tayo para sa Diyos. Diba? Tayo ay, lang, tayo ay nagkakasala. Pero nararanasan pa rin po natin. Natatanggap pa rin po natin. At nararanasan po natin ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So dito, napakita po sa atin. Nagsimula ka, hindi na tayo ng Diyos. Kaya sa pag-ibig ng Diyos sa atin, patuloy tayo nakakaranas ng magagay na mabuting bagay na natanggap natin dahil sa tayo ay napatuloy na tayo worthy sa Panginoon kasi tayo ay nagkakasala. Pero ang Diyos, hindi tayo tapat sa Diyos, pero ang Diyos ay nananatili kung tapat sa atin. Amen. Amen? His love, sabi nga niya, I have loved you with an everlasting love. Ito yung salita niya sa Jeremiah. I have drawn you with unfailing love. So makikita po natin dito sa 1 John, dito sa New Testament, kung papaano po tayo ibinigay niya, kung papaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Kasi tayo, dapat sa impyerno po talaga tayo lahat pupunta. Amen? Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Diba? Ano yun, yung impyerno ay hindi po dinisign ng Diyos yan sa tao. Amen? Hindi po dinisenyo ng Panginoon yan. Dinisenyo ng Diyos para sa mga tao ang langit. Amen? Kaya nga gumawa ng paraan ng Panginoon ng Diyos Ama upang tao ang mapanumbalik yung ating relasyon sa Kanya. Upang ang mga kasalanan po natin ay makatawa. So ano ang gagawin? Hindi po tayo pwedeng mamatay. Hindi po pwedeng mamatay tayo para hindi po pwedeng nasaktan natin ang ating sarili para po tayo matanggap, para po tayo mapunta sa langit. Kung matanggap natin yung regalo ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Ano lamang ang sinasabi po ng ating Panginoon na dapat natin gawin? Wala po tayong dapat gawin, mga kapatid. Kung hindi, ang pananampalataya, ang faith po natin, ang pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? So, salamat sa ating worship. So, magkakaroon natin. So, salamat sa ating Panginoong Yesu Cristo. Diba? Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin, diba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesu Cristo na po. Nakita po sa New Testament. Yung plano ng ating Diyos Ama na mamatay ang kanyang anak for us to be saved. Amen? For us to be saved. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, pangalagaan mo ang iyong kaligtasan. Pangalagaan mo ang iyong kaligtasan. Kaya nga si Vanessa. Kaya yung dati. Amen? Napapangalagaan mo ang iyong kaligtasan. Amen? Amen. Dahil po pananampalataya po. Wala po tayong dapat gawin. Amen? Wala po tayong dapat gawin na kailangan, napahirapan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kailangan lang natin ay to believe for what our Lord Jesus done on the cross of Calvary. For us to be saved. For us to have
and eternal salvation. Amen. 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 So, I hope na alam ko naman na ang Manusblit ka espiritu din, ng ating mga pastora. nandito ay talagang naiintindihan kahit na hindi po dire-diretso ang ating pagpapaliwanag sa wikang Ingles. Talagang mahirap po talaga. Amen. Pero salamat sa banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu na tinanggap po natin kapag mayroon po silang pananampalataya, tatanggap po sila. Amen. So, mahal po tayo ng Diyos. I have loved you with an everlasting love. Amen. Mayroon Amen. bang makakagawa po sa atin ito na tao lang? Na tao? Wala. Wala. Amen? Kahit nga sa mag-asawa pa di ba? Kahit sa mag-asawa pa, pag nakakita yan ng maganda, titingin pa rin yan sa maganda. Amen? Amen. Amen? Pero, di ba? Yung mga faithful, kailangan na tayo ay faithful. Faithful sa ating mga asawa. Amen? And I have loved you with an everlasting life. Diba? Ang Diyos ay tapat po. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po tayo inisip ng ating Diyos Ama, malamang sa malamang wala tayo dito. Impyerno po lahat tayo. Lahat po tayo dati, anak ng, diba? Kaya nga pag nagagalit yung mga magulang natin dati, diba sabi nila, anak ka ng demonyo. Diba? Pero ngayon, diba, we are children of God. Amen? Amen. John 1:12, sino man, ang mga John 1:12, ikaw ang mga anak. Iikuan natin para mabasa po ng ating mga foreigners. John 1:12. But to all who believe Him and accept Him, He gave the right to become children of God. Children of God. Amen? Ano ang gagawin lamang po natin? Para po tayo, di ba? Para po tayo ay maging anak ng Diyos. Panampalatayanan lamang po natin siya at tanggapin. Amen? At tayo ay, He gave the right to become children of God. Hindi po niya sinabi, ang Biblia po ay totoo. The truth shall set us free. Habang tayo ay nakikinig, habang tayo ay nagpapatuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon, nandito po mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Wala po sa mga tradisyon kung hindi nandito po ang salita ng Diyos. So sabi po niya, maliwanag po dito, hindi po niya sinabi na kailangang magampas ka hanggang sa dumugo ang iyong katawan, hampasin mo ang iyong katawan upang mapabilang ka sa magiging anak ng Diyos. No. Hindi po niya sinabi yun. Ayaw ng Diyos. Nasasaktan po natin ang ating sarili. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon upang tayo ay mapabilang sa anak ng Diyos. Diba? Kailangan na paniwalaan at tanggapin natin siya. So, dito makikita po natin kung gaano kamapagmahal sa atin ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. So, dito sa John 3:16, makikita po natin dito, John 3:16, para mabasa po nila. This is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have an everlasting life or eternal life. Yun po ay matatanggap po natin kapag tayo ay umanaw na. Kapag po tayo ay dead na. Kapag tayo ay umuwi na sa ating tahanan. O di ba napakaganda po nun? Bakit kailangan po na katakutan po natin ang kamatayan? Amen? Bakit kailangan katakutan natin ang kamatayan kung alam naman po natin
na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen? Na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung nananampalataya po tayo at naniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po natin dapat katakutan ng kamatayan. Mag-flesh. Kasi lahat po tayo ay mamamatay. Amen? Lahat po tayo ay uuwi sa ating Diyos Ama. Amen? Amen. Doon ang uwian po ng mga tao na nananampalataya sa ating Panginoon at tinanggap po ang ating Panginoong Yesus. Yun po yung tahanan po natin sa langit po. Amen? So, Amen. napakalaga sa ating mga minamahal po na alam po natin ito, na ang ating kaligtasan ay tanging sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen? There is no other name that can save us. Amen? There is no other name. Only the name of Jesus. Walang sino mang pangalan ang nakalagay. There is no other name. Walang ibang pangalan. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, Jesus Christ is our mediator. Amen? So, there is no other name can save us. Only the name of Jesus. Amen? Ang tanging Panginoong Jesucristo lamang. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ang ating kagalingan kapag may sakit po tayo. Amen? Nasa Kanya ang kapayapaan po natin. Nasa Kanya po ang lahat. Sabi nga, pag mayroon po tayong Heso, Kristo, sa ating buhay, at mayroon po tayong Jesus, sa walang tamang balita. Hindi magbabalita minsan ang mga tao ng exact kung ano yung tunay na nangyari, kung hindi bawas dagdag. Amen? Bawas dagdag. Kaya mga kapatid, always guard our heart. Always guard our heart. Kasi ang puso po natin ang tinitingnan ng Diyos. Amen? Puso po natin ang tinitingnan ng Diyos. At alam din ng Diyos yan kung dalawa ba ang tinitibok niyan. Amen? Amen? Alam din ng Diyos yan. Pag dalawa ang itinitibok niyan. Amen? Mga kapatid, guard always our heart. Pagharian po natin ang Diyos sa puso po natin. Amen? Kapag, alam nyo, kapag ang Panginoong Jesus ang naghahari sa ating puso, kahit na makatanggap pa po tayo ng mga bad news, o nakakakita tayo ng mga bagay na nakakainis, di ba, hindi na po tayo naapektuhan. Amen? Hindi po tayo naiinis o hindi po, basta there is something, kapag ang puso po natin ay pinaghahari po natin ang ating Panginoon. Napakahalaga po ito. Amen? So dito po tayo sa, dyan makikita po natin ito sa 1 John 4:19. Kaya tayo nagmamahal dahil siya po ang unang nagmahal sa atin. We love each other because He loved us first. Amen? Nagmamahal po tayo. Kaya nga hindi lamang talaga natin iniibig yung taong kaibig-ibig. Kahit na ang tao na hindi kaiibig-ibig, dapat na ipakita po natin yung pagmamahal sa kanila. Amen? Kahit na yung mga tao, mga bagay na tayo ay, kaya nga napakahalaga yung yung forgiveness. Amen? Na tayo ay, kapag pinaghari po kasi natin ang Panginoon sa ating puso, of course, we forgive. Makakapagpatawad po tayong madali. Bakit? Kasi naghahari ang Panginoon sa puso po natin. Amen? Napakahalaga po na tayo ay makapag-forgive. So tayo ay nagmamahal. We love each other because God, He first loved us. We love because He first loved us. Amen? Tayo ay nagmamahal dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga hindi ko mo naman na we love because He first loved us, mahalin na po natin lahat ng nakikita natin. Amen? Na kahit, alam niyo mga kapatid, napakahalaga po
Amen, na ang puso talaga po natin ay ingatan po natin. Pakaingatan po natin ang ating mga puso. Kasi dito, dumadaloy talaga ang buhay. Amen. Dito dumadaloy ang buhay. Kapag nawalan na po ng ibo ang ating puso, dito na po tayo mamamatay. Amen. Kaya mahalaga na kung mayroong mahalaga sa ating katawan ng isang tao ay ang ating puso po. Amen. Kaya napakahalaga. Pakaingatan po natin ang ating puso. Amen. Pakaingatan po natin hindi po ito madumihan. Madumihan lalo na huwag magmahal ng dalawa. Amen. Kasi kasalanan yun. Amen. Isa lang dapat ang ating ang iniibig na ating puso. Amen. Isa lang dapat. Amen. Sumagot po ang Diyos. And tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo ay, di ba? Kung mayroon po tayong natutunan, kung mayroong inaayos sa atin ang Diyos, hindi po ba magpasalamat po tayo? Kasi sino po, saan po tayo makakarinig ng mga salita, amen, na makakapagpabago po sa atin or sometimes, di ba, na parang hindi po natin gustong pakinggan. Kapag ganito po ang nararamdaman po natin, ay garanti yung mga kapatid. May tinuturo ang Diyos. Kapag medyo parang nakaramdaman tayo ng pagkainis na si Speaker, kailangan naman, parang nakaramdaman tayo ng kwan, sigurado na mayroong inaayos sa iyo ang Diyos. Hindi po tayo, saan po tayo makinig ng pag-aayos kung hindi po dito sa simbahan. Amen. Kung saan ang Panginoon, amen, ang nag-aayos po sa atin. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay binabahagi ng kapag salita po natin, tayo, amen, ay unti-unting mababago. Kung hindi man po tayo mababago ngayon, di ba? Kahit hindi naman yan talagang mababago, unti-unti, habang tayo ay nalinig ang salita ng Diyos, at habang tayo ay nagpapatuloy, unti-unti, na tayo ay nababago. Yan hindi imposible. Hindi ako naniniwala. Bawat isa po na narito, amen, ay mananatili. Mananatili kung ano siya dati. Wala na po yung dati. Kasi ang lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon, di ba? The old has gone. Sabi, we are a new creation. Nung pinanggap natin ang Panginoon, we are a new creation. The old has gone, and the new has come. Kaya nga makikita natin na tayo hindi nababago. Amen, yung dati na masungit, yung dati na masungit, di ba, di ba, yung dati na walang mga pasensya, di ba, nagkakaroon na ng pasensya. Yung mga dati na hindi mapagmahal, nagiging mapagmahal. Yung mga dati na gripo, amen, nagiging generous na. Amen, bakit? Unti-unti na tayo ay nabago ng Diyos, habang tayo ay nakikinig na salita ng Diyos. Amen. Kasi nandito po talaga, mapapakinggan po natin at tayo po ay magbabago. Tayo ay nagpapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Dito po natin matatagpuan. Amen. Ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. The truth shall set us free. Amen. The truth shall set us free. Amen. Mga naman, keep on praying. Amen. Keep on praying. Kailangan tayo po ay nababago habang tayo. Kaya yung mga iba, kapag tayo, kahit na po tayo nakarinig ng mga bagay na ayaw po natin, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa pupunta. Ibig po sabihin yun ay mayroon kang mapagpakumbang puso. Amen. Kahit, amen, praise God, na kahit ayaw natin mapakinggan
na po tayo. Amen? Manhid na po tayo. So, hindi po kahayaan ng Diyos na tayo ay maging manhid. Amen? Gusto ng Panginoon na tayo po ay mabago. Gusto ng Panginoon na tayo ay hindi nababago. Amen? Hindi naman po ang pagbabago ay kagad. Hindi. Hanggang tayo po. Amen? Habang tayo ay nagpapatuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon, habang tayo ay nagpapatuloy, alam niyo sinabi ko, kahit nakakaramdam tayo na parang ayaw na natin kasi may paghahadlang talaga yan. Sasabihin ng kaaway sa'yo, huwag ka nang pumunta doon. Jack, nasaktan ka na nga eh. Sigurado sa linggo ulit, masasaktan ka ulit. O, di ba? Huwag mong pakinggan yon kasi bulong yon ng kaaway. O, ano? Hindi na ako pupunta. Di ba ganon? Huwag mong entertainin yung bulong ng kaaway. Kasi ang bulong ng kaaway, ang kaaway mo ay nandyan lang sa katabi mo. Amen. Kung titignan yung katabi mo, yung kaaway yan. Amen. Nandyan lang sa katabi natin. Ang kaaway natin, hindi yung katabi Kaaway natin, kita, te? laging nandyan yung bulong ng kung ano-ano. Bulong ng kaaway, galit ng kaaway, di ba? Laging nandyan upang bigyan tayo ng mga bagay na ikakagalit natin. Hindi po ba? Pero, mga minamahal, guard always our heart. Maging hingin po natin na mayroon po tayong mapagmahal na puso. Hingin po natin na mayroon po tayong kaisipan na mula sa Diyos. Amen? Kasi kung may kaisipan po tayo na mula sa Diyos, amen? Hindi po tayo magdudulot, amen, ng ikakasakit ng ating mga kapwa. Amen? Amen. Hindi po tayo magdudulot ng ikakasakit ng ating mga kapwa-tao. Kapag ka po tayo, amen, ay mayroon pong kaisipan at puso na mula sa ating Panginoon. So, kaya tayo nagmamahal dahil una tayong minahal ng Diyos. Amen? I have loved you from the start. Nasa kwan po tayo, no? Sa Jeremiah, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Diba? At nandun mararanasan po natin ang amor at ang kapalan sa atin. Okay? So dito po sa dyan, sabi na dito, no? Sabi po na dito sa First John 4, verse 7, sabi po niya, i-plus mo na lang sa akin. Mga minamahal, First John 4, verse 7, mga minamahal, mag-ibigyan tayo sa isa't isa. Para sabihin niya, hindi ko mahalin si brother ko. Hindi ito ang ibig sabihin nito. And then, mga minamahal, mag-ibigyan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang ay mag-ibig tayo sa Diyos. Amen? At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Amen? Kaya nga, minsan sa natin, halabin yun. Kasi makikita natin sa karakter. Diba? Nakikita natin sa karakter ng isang tao na talagang mamamahal siya. Sabi po niya, dear friend, let us continue to love one love another. one another. Huwag naman natin mahalin naman yung asawa ng ating alam natin, love one another. Ibig sabihin po nito, lahat po, kailangan, alam niyo naman yung pagmamahal. Amen? Pagmamahal sa bawat isa. Amen? Hindi malin mo yung asawa Ng kaibigan ng kaibigan mo o kapitbahay mo. Amen? Hindi ganon. Amen? So, dear friends, let us continue to love one one another. another. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Amen? So, kapag tayo ay nagmahal, di ba, bawat umiibig ay pinanganak ng
Diyos at nakakilala sa Diyos. Amen? So, kahit hindi ka ibig-ibig, kailangan na mahalin po natin sila. Kahit yung mga nagkakagawa sa atin ng kasalanan, kailangan, no? Naramdaman natin. Diba? Naramdaman natin na mahalin natin sila kahit hindi na sila ibig-ibig. Ganun. Kasi bakit? Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi lamang yung kaibig-ibig ang dapat po natin mahalin. So dito sa 8, sabi po na, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sagat ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Alam niyo mga kapatid dito sa ang Panginoon ay talagang ang kanyang kakayahan ay pagmamahal, pag-ibig. Amen? Kung lahat ng nakakalimutan natin, magpuro, ilahat na natin, Biblia, kung wala po tayo mag-ibig, wala po. Amen? Kailangan ulagad ang labi-ibig. Maging kursiyan po tayo sa ating mga kapwa. Hindi po sabihin ng kursiyan. Amen? Kapag nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng payo, hindi po ba? Kursiyan po tayo. Hindi po natin nahahayaan na mapahamak ang ating mga kaibigan. Kung alam mo natin, kakapahamak po nila. Maging kursiyan po tayo. Hindi po na tayo makikiayon sa mga bagay na hindi po nakakabuti sa kanila. Amen? Rebuking is better than secret love. Tama? Nasa Proverbs 2. Rebuking is better than secret love. Amen. Sa ating Panginoon. Sabi ko nga, dito po tayo makakarinig ng mga bagay na makakapakinggan natin at dito tayo makakapakinggan ng mga bagay na hindi rin natin gustong mapakinggan. Amen? Ang gustong mapakinggan dito sa church, dito sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nakalaga, sabihin mo sa tabi mo, manatili ka kahit nasa salita. Manatili ka kahit nasa salita. Manatili ka kahit nasa salita. kaya mo yan, bakit? Ano mo yan sa Lord? Remain even if it is hurt. Still remain. Remain even if it is hurting you. Remain even if it is hurting you. Kahit saan po tayo, sa salita ng Diyos, manatili po tayo. Kasi yung pag nagpapagbunay na tayo ay nagpapababa sa Diyos. Kahit nasasaktan tayo, mga iba, ayaw na po mapakinggan ang mga bagay na sakit. Kaya nga hindi na sila pumunta sa church. Pero kung katulad na sinabi ko, ang kaaway na yan lang. Hihilahin ba ako? Pumunta. Huwag ka na pumunta doon. Ayaw ng kaaway na ikaw na mabuti. Ayaw ng kaaway na ikaw ay mapalaki at matutunan mo yung mga bagay na makakabuti para sa iyo. Ayaw ng kaaway. Doon po ang trabaho ng kaaway. We still to kill and to destroy. Amen? We still nakawin niya kagalaan mo, nakawin niya kapayapaan mo. Gusto niya malungkot ka, gusto niya lagi ka nag-aalala, kalibala ka, sa mga bagay. Amen? Yun ang trabaho ng kaaway. We still to kill. Patayin niya. Amen? Patayin niya yung pag-uumapoy mo sa Panginoon. Patayin niya yung pag-uumapoy mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Papalitan niya yun. Amen? Yung pag-uumapoy mo, papalitan niya. Buhusan niya yun ng yelo para yung amoy mo ay lumamig. Amen? Lumamig. Pero mga kapatid, huwag mong kakayaan. Huwag mong kakayaan. Amen? Kailangan na ipaglaban natin ang ating pananampalataya, ipaglaban natin ang ating kaligtasan. Alagaan, ingatan po natin ang ating kaligtasan.
sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sayutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Amen. So, doon po yung Jeremiah 51 verse 3. I have loved you with an everlasting love. Dahil sa pagmamahal niya, ibigay po niya ang ating Panginoong Yesus. Ang pag-ibig na ito, amen, ay wala pong pagkakita. Wala pong sinumang tao, asawa, kapatid, ina, ama, ang makakagawa ng pag-ibig na ito na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Dahil lang namatay po siya upang, amen, magkaroon po tayo ng kaligtasan. Matanggap natin ang eternal salvation ay pinangako sa atin ng ating Ama. Sabi niya, mamatay ang aking anak para sa mga taong ito. Kailangan mamatay ang nag-iisang kong anak, ang ating Panginoong Yesus. Para magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. At sino mang maniwala sa kamatayan, at sino mang tumanggap sa ating Panginoong Yesus, ay mayroong buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, if we are Jesus Christ in our life, we have everything. Amen. Amen. Kung mayroon po tayo Panginoong Yesus, sa buhay po natin, mayroon na po, nasa atin na po ang lahat. Amen. Kasi Amen. sa pangalan mo, mayroong kagalingan. Amen. Kung naniniwala tayo, kailangan wala po tayo. Amen. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, may galakan. Amen. Everything. Lahat ng hinahanap natin, amen, ay nasa Panginoong Yesus. All we have to do is to ask and pray. Kailangan tayo natin mag-usap. Kailangan tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. Amen. Upang yung mga bagay na hinihingi po natin, mga bagay na masakit po sa atin, mga bagay na hindi na po natin kaya. Amen. Kung ano yung pananampalataya po natin. Amen. Napakaganda po ng napakahalaga po ang ating pananampalataya pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Yesus. There is no other name na makakapaligtas sa atin. Only the name of Jesus. So, reading po, 1 John chapter 4 verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God showed how much He loved us by sending His Son. And His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Ganun tayo mahal ng Diyos. Sinakripisyo po niya ang kanyang anak for us to receive. Kaya tayo mga minamahal, magpapatuloy po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, natanggap po natin, and maratili po tayo sa pagmamahal ng Diyos. At bilang ng Diyos, sinalakin po natin kanina, kahit yung mga tao na hindi kaibig-ibig, ay narapat na mahal po natin sila. Amen? Parang yung mga tao na nakasakit po sa atin, amen, napakahalaga na ma-forgive po natin sila. Kasi sila ay ating pinatawad. Amen? Upang manatili ang pag-isa sa atin. Kasi kung hindi na natin ang pag-isa sa atin, ang unforgiveness ay nanatili sa ating puso. Pero kapag tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin. If the love of God is inside our heart, we can forgive. And we can forgive. Ay, naman po yung sakit sa atin. Kaya po natin magpatawad. Bakit? Kasi pinatawad din po tayo ng Diyos. At minahal po tayo ng Diyos. Gaano man kalaki ang ating mga pagkakasala, pero pinatawad tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan upang manumbalik ang relasyon po natin sa
gumawa siya ng paraan upang magkaroon po tayo ng buhay na maayos. Amen. Dito sa lupa. So tayo po lang ay tumayo. Hallelujah. So natin yung zero. Kaya bitan mo na. Pabitan mo na. Declare how God is good. Lord, hallelujah. There is no one name that can save us, only the name of Jesus. Mayroon po tayo Panginoong Jesus, nasabi na po na pag nakaramdaman po tayo, kaya po tayo yung pagaling ng Diyos. Pag napawalan po tayo ng kapayapaan, give us peace. Kapag napupuntahan po tayo, He will provide. Amen. He will provide. Hindi po utusan ang paraan ng Diyos. Even our sicknesses, sometimes, walang magagawa ang doktor, pero may magagawa ang Diyos.
When Lord, sa Diyos, salamat sa hiling na sa bawat puso, Panginoon. Bawat buhay na bawat sa Lord, salamat sa invite sa mga Lord God, mapakialaman mo, Diyos, sa oras na ito, ang bawat buhay, ang bawat relationship, Panginoon, bawat mag-asawa, Panginoon, bawat puso, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Speak to their heart, Panginoon, Lord God. Speak to our heart, God. Lord, salamat po, Panginoon, na umuwi mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, na hindi po kagaya nung una, Panginoon Lord God, na pumasok po kami, na kami po ay punong-puno ng magagag, kami po, Panginoon Lord God, ay punong-puno ng alalahanin, na kami po ay mayroong pusong hindi nagpapatawad. Aalis po kami, Panginoon Lord God, sa lugar na ito, na payapa, aalis po kami sa lugar na ito, Panginoon, na nagpatawad. Ang natanggap po namin, Panginoon, ang kapustusan ng Diyos Santong Espiritu Diyos. Lord, maraming salamat po sa bawat isang narito, God. Lord, you will speak to their heart, Panginoon. Lord, kung ano man ang nais mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, tulungan mo na bawat isa po sa amin ay magbago, Panginoon. Lord, from glory to glory. Lord, forgive us, Lord. Forgive us, Father God, pero salamat po sa araw nito, Panginoon Diyos po, ay makakasok na tunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan, nagmumulan at alok mo, Panginoon. Lord, dahil wala po kaming makikita sa mundong ito na makakapag-alok ng kapayapaan, hindi ikaw lamang. Lord, salamat sa humility. Salamat, Lord, sa kababaang loob ng bawat isa. Salamat, Lord, sa puso na nagpapasakot mo sa isipan, na nagpapasakot mo sa ito. Maraming pong salamat. Ano man ang desire ng puso ng bawat isang nandito, O Diyos. Thank you, Lord, na napapakinggan mo ang lahat ng ito. At meron kang bukas, God. Lord, we thank you, Panginoon. Isaiah 60:20, Lord God, you say in your word, that if my time is right, I, the Lord, will make it happen. Lord, hindi mo, Panginoon Lord God, mamihinawa sa pamalalangin ang bawat mga kapatid. Bawat isa po sa amin, alam mo namin every prayer comes. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Natatanggapin mo namin ang kalay na ipapalagay po natin. Salamat po sa aming buhay. Bless our in the name of Jesus. Maraming salamat po. Salamat sa kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Lord, na kami po, Panginoon, ay nakasumbong ng kailangang presensya, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord. We have a day, a best day ever, Panginoon. Lord, salamat